Eto na nga, 'di ba yung interview ni Kim Chiu, 'di ba kay Barbie Fortesa. Tinanong niya kung ano ba ang mas masakit, yung romantic breakup o friendship breakup. So ating pagdedebatehan ngayon kung anong opinion nating tatlo, kung ano ba ang mas masakit, romantic breakup o friendship breakup, Kuya Romel? Yes, wala. Boto-boto na po tayo. Titignan natin kung pareho tayo namang opinion. Boto-boto talaga? Oo. Yes. Sino ba ang mas masakit, ang romantic breakup o ang... Ay, wala nahimik ako ngayon. Yes. Ang friendship breakup. Ikaw muna. Para sa akin, mas masakit ang friendship breakup. Kasi ang friendship breakup, di ba, kapag ka naging magkaibigan ko, lalo na sa sincere sa isa't isa. Minsan kasi ang friendship, kilala ng mga pamilya, kilala yung mga kamag-anak mo, yung kaibigan mo, kilala rin siya. Tapos nag-away kayo. Lalo na tumagal ang friendship lang for how many years. Kagaya kami ni Mildred, ang friendship namin, di ba? Tumagal ng ilang taon. Sabay kami pumasok sa PMPC. Nagsama kami sa isang bahay, di ba? So, kapag ka nasira yung friendship namin, parang napakasakit na parang siyempre magbabalik tanaw ako yung mga times sa pinagsamahan namin. So maisip ko, dati kami ni Mildred, nagsasabihan kami ng mga sama ng loob sa isa't isa, ng problema ng family, mga family matters. So pagka nag-break up ang friendship, napakasakit. Kuya Eddie. Yes? Para naman sa akin, romantic breakup ang masakit. Kasi sa totoo lang sa relasyon kasi, may mga pagkakataon, o maraming beses talaga na kapag nasaktan ka, meron dyan na kinikitil pati sarili nila, ha? Sa totoo lang, ganun talaga kasakit ang romantic breakup. Meron naman na hindi kumakain, nagkakasakit na and everything, nakakalimutan na ang mundo dahil sa breakup na yon. Masakit talaga. Pero ganun din, masakit din ang friendship breakup. Kagaya tayo, di ba? Tayong tatlo, subok na. Ang matibay, pero subok sa harap, meron akong diba? Friend, hindi ko dinamdam yung hindi. Mas masakit yun kapag ka super close kayo. Kung kagaya nga, dekada na, di ba? Na parang biglang maghiwalay kayo, mag-aaway kayo. Imposible naman hindi ka masasaktan. Lalo kung itinuro mo parang kapatid. Kasi magkakaibigan, tinuturing mo yan na hindi lang basta kaibigan, parang kapatid na rin talaga, di ba? So, once na naghiwalay kayo, talaga, parang nawalan ka rin ng isang bahagi ng buhay mo na parang, tayo, sanay na tayong magkakasama. So, kapag ka ikaw, nag-isa ka na lang, naisip mo, nasaan yung dating kong kasama? Dahil naghiwalay kayo, dahil nagkatampuan kayo, merong misunderstanding. Siyempre, masakit, di ba? Lalo na kung matagal na ang pinagsama. Sabi nga ng Apo Hiking Society, kaya gumawa sila ng kanta na yung tungkol sa friendship, yung kaibigan, sama-sama ng barkada. Di ba nagbabalik tanaw sila? Saan na nga ba? Saan na nga ba barkada ngayon? Di ba? Kagaya ko, di ba? Hanapin mo yung friendship, di ba? Pero iba pa rin talaga ang romantic breakup talaga. Iba talaga yung sakit. Oo, sakit talaga. Minsan, nawawala na talaga sa sarili, nakalimutan mo na ang buhay mo, di ba? Dahil lang sa minamahal mo na nahiwalay sa'yo. Grabe. Correct. Ito na, ako both. Siyempre, i-connect natin sa showbiz yan. Ano bang romantic breakups ang masakit sa showbiz? Bea Alonzo, Dominic Roque, siyempre si Gerald Anderson, tsaka si Kim Chiu. Diba? Katniel, diba? Si Kim Chiu tsaka si Sian Lim, di ba? Yun ang mga romantic breakup na kakahinayang, nakapapunta na sana sa kasalan. Yung friendship breakup naman na matatawag mo na masakit din, yung nangyari kay Kim Chiu tsaka kay Maha Salvador. That is a friendship breakup na medyo masakit din dahil mag-best friend itong si Maha at saka si Kim Chiu. Tapos nagkaroon ng relationship itong si Maha at saka si Gerald Anderson at that time. So that is friendship breakup. So parehong masakit para sa akin na anything na nag-invest ka ng emotions, ng trust,
ng tiwala talaga, ang pagmamahal, kapag iyon ay nasira, parang basong nabasag, na hindi mo na kayang i-fix. Pero iba talaga sa romantic, Mildred. Sobrang masakit. Pero ganun talaga din kasi yun. sa pagkakaibigan, tama si Kuya Romel, kasi parang kapatid din naman ang pagtuloy Pero niya ako sa kasi kanya. meron ako naging kaibigan. Actually, naging close ko, ha? Hindi ako masyadong nasaktan nung magkahiwalay kami. Pero meron kasi magkakaibigan na basta friend lang. Pero kapag kayo malalim na yung pinagsamaan, kagaya nga na minsan hinahanap pa, sana nga ba ang sabi ko kayo, sana nga ba ang barkada ng Apoy? At saka meron pang isang kanta Apoy King, so, kaibigan, hilayata, mature ba ang iyong pakiramdam? Parang ganun, di ba? At ang Masama ang iyong pakiramdam. Parang syempre, parang once na yung kaibigan mo masama ang pakiramdam, minsan nasasaktan ka, parang sumasama rin yung pakiramdam mo. May mga ganun Ayan, talaga. go.